Ayan, online ka na. So, hi! Hello! Nandito pa rin kami sa restaurant kung saan nagkaroon tayo ng meet and greet kasama ating mga palangga. At andito si Spokes Harry. Yan na bang 35 euros? Ang dami naman ng 35 euros. May pa-wine 35.90. pa. 35.90. 35.90. Well, Plus tax pa. nandito po kami sa anong pangalan ng restaurant na ito? Sa, ano no? Gourmet restaurant. Gone. Gourmet. Gourmet Restaurant. Gourmet. Gourmet Restaurant dito po sa Frankfurt. Kung saan, meron silang eat all you can. Sa eat all you can, ako napakadaming pong putahe, tapos kasama pa ang unlimited Kasama yung unlimited drinks at and wine. glasses of wine each. No, more than that. Kasi Oh. parang drink. Oo nga, drink all all you can pala can. ito. Drink all you can. Ito eh. Murang-mura nga nito. Oo, so kahit Pero, anong wine ang gusto mo. ang kinain ko po, bukod sa sushi, meron po silang ihawan na all Yeah, seafood balita ko ang kasi, kinain. Spokes, initiation ng mga alyansa ng mga alyansa. Well, wala po kami kinikita dito. Oo nga po. Ito po ay kanya-kanyang bayad. Yeah, well, kaya din Pilipino. yung bayad kasi Oo. organize nila. At First sila naman shot, po ang nagdesisyon sila na host. gusto nila rito kasi masarap daw. Masarap. So on a Sunday, nagtitipon-tipon po sila bilang komunidad. At tingin ko naman po ang mga Pilipino dito sa Frankfurt ay merong kaya para magbayad ng Kanya-kanya. $335.90, eat all you can, including eat all you drink. Eat, Masarap naman po. yeah, drink all you can. Mm. Drink until you drop. Drink until you drop at saka eat all you can. So Yep. pag nasa Frankfurt po kayo, subukan nyo. At sa mga naiinggit, well, dream on. Ayun. Yeah. Ito naman, kumain ka dyan. Kung nangyari diet ka, iwas yung kama. Tayo. Ayun na nga, palangga. So, ayan, ang lola ninyo nandito pa rin. Mukhang kinakabahan na ang mga huhubaran. Teka, makapaghubad nga ngayon, ang init dito eh. Makapaghubad ng konti. Ang init, ang genets. Anyway, nag-spokes hour ka na ba? Kanina sa kotse. Ayun, nag-spokes hour na pala siya. Ako naman, nakarami na tayo ng vlog. At, yeah. Ay, ano yan? Bakla. Ihaw. Nagpaihaw ka? Ano yan? Oh, you're so sweet. Thank you very much. Ayan. Sana all. Nakakatawa yung ating mga kababayan. Ano? Okay, iikot ko kayo. Iikot natin ang ating mga palangga. Ayan. Marvin, sorry. Nakalagok lang ako ng konti para hindi ako lasing. Marvin, ayan. Sherwin, halatang kumain. So ito ang ating mga palangga mula dito sa Frankfurt, Germany. Like tayo. Thank you for inviting us. Maraming salamat. Ayan. Thank you po. Nako, ayan. Magkakaroon kami ng oath-taking dahil kami ay mga maisog. Ayan, ang mga palanggang maisog. Hindi kasi kayo maisog. Kaya hanggang dyan ako. Correct? Hindi maisog ang bangag. Tayo maisog. Ay, kabangag. Bangag. Hi, ma'am. Okay, hi, ma'am. Ayan na. Ayan ang mga palanggang. Picture ba tayo? Picture muna tayo. Picture. Roti. Naka-live kayo ha? Naka-live kayo. Kasi, sana. Magpipirma tayo mamaya. Palangga, hindi palangga kasi, alam mo palangga, kasi nga ang kapatid ko nanonood. Hello. Magkabati ka sa palangga mo. Bati mo na yung kapatid ko. Alright. Germany, kay palangga. Alright. At syempre, at ating... Shout out sa Pilipinas at saka dito sa Germany. Alright. Ayan, si Sir Christian ang presidente ng Maisog, Frankfurt, Germany. Sir, anong masasabi mo ata? Masaya po at nakadaupalad namin ang Queen of Boljakan. Wow, maraming salamat at inimbita mo kami dito. At nagkaroon ako ng chance na masilayan ang alindog ng Germany. The pleasure is ours. Thank you very much, sir. Ayan, so, madam, ayan.
Yung mga iba dyan na nagko-comment, ganito kayo, crab mentality. Eto kayo, pero masarap to. Sorry, binigyan My ko. beautiful madam. Alright. He is the one, my idol. Ayan. Yes, live pala dyan. Hello, ano? Thank you. Baka pumunta pa kami ng Norway. Ha? Wala pa kaming ticket. Hi, sir. Nice to meet you. Filipino ba siya? Hindi. Okay. Okay. Alright. Alright. Hello. Wow. Oh, wow. Galing na ba ako sa table na to? Galing na ako sa table? Ah, hindi pa. Parang isa pa lang na naiinom ko, naliligaw na ako. Ah. Okay, isa pa lang naiinom, naliligaw na. Alright. Thank you po for coming. Kamusta kayo dito? Okay pa buhay-buhay? Kasi sa Pilipinas, no, bangag yung ating presidente. Mahirap ang buhay. Huwag mo na kayo umuwi, ma'am. Masisira ang buhay mo. Punta po ako dyan. Masisira ang buhay nyo pag umuwi kayo sa Pilipinas. Pwede kayo tamnan ng bala. Aba, aampunin nyo na ako, ha? Ayan, may aampun na sa akin. Jingget. Ayan si Madam. O, kumusta ka naman dyan? Ay, ito. Ano, Michelin star ba ang mga eksena? Yeah. Smile! Cheers! Ayan, bongga. Mhm. I think, di ba? Ang ganda, nasa tabing dagat kami. Nakita mo ba, folks? Nasa tabing dagat tayo. Tignan mo. Meron pa tayong Yes. bonfire. May bonfire pa. Diba? Alright. So, now what? Sa drink ko. Anong oras ba tayo magsimula? Magsisimula tayo. We're expecting mga 1, 2, 3. Ngayon po, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, Yeah. 6. Meron na tayong 60 as part of our audience. Yeah. Meron po silang confirm 40 lamang, pero 60 na. Aha. At ngayon po, ang magandang highlight nito, magkakaroon po sila ng oath-taking sa lahat ng miyembro ng Hakbang ng Mais. Maisog. Importante Frankfurt, itong- Germany. Oo. Importante po itong Hakbang na Maisog kasi ito po yung movement na tinatag ni Pangulong Duterte para magkaroon na tunay na pagbabago Yep. at pagtuto sa pagsalawla sa ating saligang batas. Correct. Po yung Enero ng 2024, dito po talaga nagsimula na yung open shooting between Marcos and Duterte dahil dito pinangalangan ni Presidente Duterte si Presidente Marcos Jr. bilang yung Langat. kandidato dati sa eleksyon na pagka-presidente na alam niyang gumagamit ng pinagbabawal na droga tuwing pupunta sa siyudad ng Davao. O, di ba? Dahil dyan, cheers kay Bartek. Ayan, nagbabartek ako ngayon. Cheers. Kay Liz. Meron palang corn. Meron palang corn. may corn. May Diet corn. kami, ha? Diet kami. Magdi-dessert na ako ngayon, ha? Dessert mo. Ewan ko ba? Kukuha ko ng ano doon. Madami yung dessert doon eh. Balat cake. Alam niyo po, mula nung ako'y nagpapayat at mula ako naging asylum seeker, In-order mo pangalawang na, beses ko madam. lang One more. pagpunta sa Itoloken. Twice in almost One 9 more. months lang One po. more of this. Twice pa lang na Itoloken. And put it on. Yes. O, di ba? Ang sosyal ng aming drama ni Stokes. Alam mo, ganun talaga, Stokes, na pag marami nagmamahal sa'yo. Hila-hila ka, Hindi di ko ba? alam kung ano yun. Tignan mo, hilahin kami papuntang Norway. Sasama ka ba? Ay, sama ako, ba? Mhm. Punta rin tayo ng Norway, di ba? Mhm. Tapos yan, Tapos punta tayo ng dito Finland, po di ba? Oh, yeah. Kasi meron ka ng travel document. Yes. Kaya pwede na lumipad-lipad. Oo. Na parang chikadi. Ayan. So, Kukuha muna ako ng dessert ko. kasi kuha ka na folks. Oo. So anyway, ayan, mga palangga. Tignan natin ang alindog. Mag-o-taking tayo, right? Okay. Preso ko sa kanila. Ah, And I hope tama yung plano ko. yes, sir. Once they So, naka-live ka, ha? You know, sama tayo dito, sir. Sir Christian, na sumama din sa event natin, kahan. Sir, okay, ganito na lang, interview na lang kita. Una, ako nagpapasalamat sa iyo dahil bilang isang Pilipino na matagal nang nanirahan sa Germany,
ay pinagbubuklod-buklod nyo ang samahan ng mga Pilipino dito. Thank you for doing that. Welcome po. Kasi kailangan natin yon. Kung may tatanong ko lang, ilang years na po kayo dito? Since 1991 po. Wow, 1991. Doon ako nag-umpisang lumilipad-lipad. But anyway, 1991, it's been a while, ano? So, nung time na nandito ka, marami na bang Pilipino? Madami na rin po. Talaga? Pero madami na rin po nun. Wow. So, ano po yung ano dito? Yung, I mean, paano mo i-describe sa amin, sa mga nanonood from all over the world, yung samahan ng mga Pilipino? Well, since that time na pumasok po ako sa Germany, maganda naman po ang samahan ng mga Pilipino dito. Although may mga tahimik, may maingay, may makulit, pero most Filipinos talagang masayahin at laging magkakasama almost every weekend. Yep. No? But then, sa dami ng naging problema mga nakaraang taon, medyo nagkaroon ng division. Thank you po. Cheers. Pakilagay. Pero, Cheers tayo. Thank you. Yeah, thank you. Sir, sige, going back. pero muli po nagkakasama-sama pabalik dahil sa nararamdaman nila at nakikita nilang hindi magandang administrasyon ni Marcos. So ngayon po, nag-umpisa ay hiwa-hiwalay, may DDS, may Unity, may BBM, pero ngayon po is 80% ng Germany is against the administration as shown po during the midterm election Yep. that almost the whole part of Germany, the whole DDS and Maisog together is with straight PDP laban Aha. at both. Oh, wow. Yung in-endorse ni Pangulong Duterte. Yes po. Pero teka muna, sinuportahan niyo ba si Bangag dito? May mga sumuporta. Pero kayo, personally. Ay, hindi. Good! Kahit nung Nabudol. una, hindi. Ako lang yung nabudol. Nabudol din kayo. Ayan mga nabudol, ipakata mga pes. Mga nabudol. Pero at least kayo nagising na kayo. Okay, nagising na mga nabudol. So sir, okay, now mag-oath taking tayo. And thank you for supporting Attorney Vic Rodriguez. Thank you dahil nanindigan kayo laban sa mga bangag at kayo ay kabahagi ng Maisog. I mean, ng ating social movement, hakbang ng Maisog. Kasapi po ako dyan dahil ang daming Maisog. Meron tayong Maisog Los Angeles, Vancouver, all over the world. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil talaga namang kayo ay kasama namin. Salamat Ano po. ba ang gusto ninyo? Ano ba yung layunin ng Maisog Frankfurt, Germany? Bakit kayo nag-spend your own money? Yung pag-invite pa lang sa amin, you spend your own money. Pag-treat sa amin, you spend your own money. Thank you so much. But yung time ninyo, very precious. Lalo na pag sa ibang bansa ka, mahal lang per hour. But still, you spend your time with us. Please tell our viewers. Sa tinagal-tagal na po na napakarami na ng presidenteng dumaan sa Pilipinas. Iisang presidente ang lamang ang nagbigay ng halaga sa mamamayang Pilipino. At yun ay naramdaman ng buong bansa. Hindi lang ng Pilipinas, kundi ang pagbabago na binigay ni Presidente Duterte sa atin at ang digdigan ay muli niya ibinalik sa atin, sa buong mundo. Ngayon, ang lahat po ay muling nagising sa mali, mapang-abuso, na pamamaraan at pamamalakad ng bangag ng administrasyon. Lahat po ay gising. Yan po ang isa sa aming maadhikain, ang muling ibalik ang katiwasayan, soberenya at hustisya at batas sa bansang Pilipinas. Yan po ang isang aming ipinaglalaban dito sa Maisog, Germany. Sir, katulad ng maraming Pilipino, nakita ko yung bahay ninyo, kung saan kayo nakatira, maayos na yung buhay ninyo, but you guys still spend your time dito sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Kaya hapon, nandoon kayo, nag-drive kayo for, for 0.5 hours para mag-spend ng time sa amin, din-drive nyo kami pabalik. Wala naman kayo napapala, wala naman kami pera pang bayad sa inyo, no? But still, yung time ninyo, ay talagang na-appreciate po namin. Bakit nyo ginagawa ito?
dahil po sa isang kadahilanan, kami po dito sa Germany o Europe o Amerika o for those Filipino of overseas workers, lahat po yan secured ang buhay. Correct. Lahat kami, lalo kami dito sa Germany. Yeah. Pwede na ba ako ampunin dito? Pwede po siguro. Lahat kami dito, walang gutom dito. Ang Yes. pagkain ng mayaman ay pagkain din namin mahihirap. No? Ang medical namin libre lahat. Pero ang ipinaglalaban namin dito ay hindi kami. Ang mga mahal namin sa buhay. Hindi lamang kami ang nandito eh. Andito asawa namin, opo. Pero Yeah. 90% ng aming pamilya ay nasa Pilipinas. Lahat kami dito. We are what? For 37,000 Filipinos, Germany alone. 90% po nun, ang aming pamilya ang maiiwan doon. Sila ang magsasuffer kung wala kaming gagawin ngayon. Correct. So, kaya isa yun sa aming advocate. Yeah, I think, iisa yung natin goal, whether ikaw ay nasa Amerika, nasa Asia, o nasa Europa, yun talagang layunin na para magbago yung buhay ng ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, mga kaibigan, ay iisa. Kaya naman ganito kainit at nag-aalab yung ating puso para makalaya sa bangag administration. Gusto niyo ba Totoo po yun. mawala ang mga Yes, ayan, with narinig all our hearts and soul, lalaban kami para sa legacy gustong gawin ni Tatay Digong. Hindi kami titigil hanggat nasa loob si Tatay Digong. We will continue and support Tatay Digong and the Dutertes to be back in power para maalagaan ang soberenya at ang katiwasayan ng Pilipinas. Yes, nakakatuwa kasi halos lahat ng mga na-meet ko sa iba't ibang bahagi ng Europa, magaganda na talaga yung estado sa buhay. Pumunta kami ng Zurich, si Madam Beth, hello po, ang ganda-ganda ng status ng buhay. You guys drive beautiful cars, wonderful cars, high-end cars, but still talagang nag-aabala kayo para dito sa mga ganitong pagtitipon. Na-appreciate po namin yan. Thank you so much at I hope ma-inspire natin yung ating mga kababayan, mga leaders na mag-organize para magpapakita ng suporta sa atin bansang Pilipinas at kay Pangulong Duterte. So kahapon na doon kayo sa event. Okay? Ano yung na-notice ninyo? Ano yung may lesson ba kayong natutunan doon sa masayang event namin? Pwede ba inspire nyo yung ating mga Pangulong? Meron po. We know that meron po mga faction o mga differences ang bawat grupo sa Dental. Pero kahapon, nakita ko po na ang totoo pagmamahal sa bayan at kay Pangulong Duterte ay muling nagkaisa, muling nagsama-sama. Kasiyahan, kantahan, busog ang puso, busog ang tiyan, super saya kahapon. Nakita ko po kung paano muling mabubuhay kung magsasama-samang muli. Yes, sir. Sa tingin mo, kasi alam mo, ako talaga, at sa Cisco, nandito kami para suportahan yung mga leaders at yung mga members. Lahat kayo. So alam niyo naman siguro na talaga merong faction na nagaganap. So sa tingin mo ba, kaya ng mga leaders kayo dito, sa UK at sa iba pang bahagi, na i-duplicate, or maybe more than pa, dun sa nangyari kahapon, na pagkakaisa kasi sobrang saya talaga. Totoo po yan. Sobrang saya kahapon. Sobra. And ang mahalaga po dito, yung kahapon po, no, is well organized. Lahat po ng tao ay nagkanya-kanya ng dala. Yeah. And of course, sariling bulsa po ni attorney at saka ni Maharlika. At yung palangga ko isa. At kami actually. Of course, ang Team Maharlika Team from LA. LA, Team LA. Po, sila po ang gumastos ng hapon. No, in fairness marami naman nag-volunteer, mga taga-Dahig, nagpadala ng lechon, lahat yun. Group effort yun, kaya naging successful. Sana sa mga susunod yung event ganun para sobrang saya, di ba? Ayan, sir. Thank you. Sana dumami pa ng dumami ang inyong mga members dito sa Frankfurt, Germany. Thank you so much dahil dinala nyo kami dito. Marami rin pong salamat sa Na silayan ko ang alindog ng Germany. It's my first time here and thank you for your hospitality. And the last but not the least po,
nagpapasalamat po ako sa inyo ni Atty. Harry Roque So, folks, I'm na napagbigyan, no? Napagbigyan kami sa aming hiling na masilayan nila ang Germany at ang grupo ng although kukunti tayo today, no? Kasi For some reason, biglaan to eh. we Biglaan. don't know. Biglaan naman to actually. Biglaan lagi. Oo. Pero, ang pasalamat namin sa inyong dalawa, goes sa aming mga puso. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Spokesari, ayan. Ayan si Yeah, Spokesari. nakakataba naman ang puso, no, na talagang, alam mo, itong mga kababayan natin sa mga lugar na gaya ng Germany, walang naghihirap dyan. Yeah. Kasi talagang dito sa Germany, na-achieve na nila kung ano yung nais nating makamtan. Na mataas na antas na kabuhayan Yeah. at walang mahirap, walang mayaman. At nagawa yan ng gobyerno dahil nga nagkaroon sila ng masiglang ekonomiya at ang kanilang pulisiyang panggobyerno ay mataas ang buwis, pero ang buwis binabalik sa taong bayan sa pamamagitan ng libreng gamot at libreng paggamot, libreng edukasyon, at saka matinong social security system. Kapag sila po nagpensyon, totoong pensyon po yun, yung sapat para mabuhay. Hindi parang pensyon sa Pilipinas na kulang pa panggamot. No? Parang kung di ako nagkakamali, Christian, ang SSS nyo is 70% of your last salary, di ba? 70% Wow, of your last salary. No? pension dito. So, parang nagtatrabaho ka pa rin, pero kaya nagpapahinga na, no? Samantalang sa Pilipinas, alam naman natin, napakaliit niya, no? So, yan talaga yung dapat na ating gayahin sa Pilipinas. No? Yung gobyerno dapat naninilbihan, yung pondo ng gobyerno dapat napupunta sa mga mamamayan, hindi napupunta sa bulsa ng mga politiko. So, ako paulit-ulit ko sinasabi na talagang importante ang papel ng mga Pilipino dito sa Europa kasi alam mo, ang alam lang natin mga kwento dun sa Middle East, kung saan hindi sila nabibigyan ng nationality, ginagamit lang ang kanilang labor habang sila ay bata at malakas pa. At pagtanda, ay bahala ka na. No? Correct. At siyempre, ang trabaho ng Pilipino, karamihan dun sa Middle East ay hindi naman paraan para sila ay tumaas talaga ang kanilang akit na kabuhayan, kundi sapat lamang para iahon sa kahirapan yung kanilang mga minamahal sa buhay sa Pilipinas. So nagagalak din ako na bagamat huli ang Europa biglang gumisig no, sa katotohanan na kinakailangan nila mga Pilipino. Yeah. At ngayon na maharlika, no? Kung dati-rate, nurses lang ang kinukuha nila. Ngayon, lahat na halos kinukuha nila. Kinukuha sila ng truck drivers, kumukuha sila ng chefs, kumukuha sila ng IT, kumukuha sila ng engineers. Talagang nag-ano ngayon sila, nagpapanik na ginagawa ang lahat para makuha yung mga Pilipino na magtrabaho dito sa Europa. Pero alam nyo, ang advantage dito sa Europa, yun nga, mataas ang buwis, pero wala na kayong problemahin. Edukasyon, pati pabahay, binibigyan sila pati ng pabahay. No? So parang lahat ng pangangailangan, Binibigay sa tao. binibigay ng gobyerno, bagamat 40% ay buwis, no, napupunta sa buwis. Pero sulit naman at wala pa ako nami-meet na Pilipino sa Europa na nagsisisi Correct. sa mataas na buwis nilang binabayaran kasi lahat-lahat binibigay sa kanila kapalit naman ng mataas na buwis. No? So ang tawag po talaga dyan is democratic socialism. Demokrasya sila, hindi sila komunista, pero alam nila na ang trabaho ng gobyerno ay para magbigay nga ng serbisyo sa mga mamamayan. Now, nakamit din nila ito dahil nga malakas ang ekonomiya nila. Correct. At dalong dito rin sa Germany na talagang economic powerhouse sila, matapos ang pangalawang pandaigdigang digmaan, talaga namang nung sila'y natalo nung gera na yon, sineryoso ng mga Aleman yung pagbangon nila mula doon sa pagkatalo nila ng gera. Pero ang mga Amerikano, nag-invest din sa Europa. Kaya nagkaroon sila ng Marshall Plan. Alam nila na kung hindi makakatayo muli ang Europa, palagi magkakaroon ng banta na papanik sa mga komunistang gobyerno. So, importante na maging matagumpay nga yung pagre-rebuild ng ekonomiya matapos ang pangalawang pandaigdigang digmaan. At yan ngayon po ang resulta. Nagseselos ngayon ng Amerika dahil mukhang mas malakas ang ekonomiya ng Germany kaysa sa Amerika. Pagkat number 1 pa rin ang Amerika, abay, alam naman natin na ilang taon na lang maunahan na ng ekonomiya ng China. Pero ang Germany po, number 3. Number 3 ang Germany ngayon. No? Wow. At siyempre Tayo, dahil, number natin. ay nako, number kulela. Kasi Nakakatawa lahat pero ng, dahil sa baka. lahat ng pera Mayroon po tayo number 2.
Saan? Sa crime. Sa crime. Number 2 sa Oo. crime. Pinakamatinding crime. Nakaka-proud, Number diba? 1 na tayo. Ay, ganun po Pero ba? doon sa pinakadelikadong syudad, number 1 na tayo. Yeah. Ano na tayo, nabansagan na tayo yung pinakadelikadong syudad sa buong mundo. So anyway, nakakahiya po talaga ang Pilipinas. At diyan naman po, pumapasok yung importansya ng liderato. No? Kasi kung ang leader wala sa tamang pag-iisip, talaga wala po tamang gagawin. Ayan, nangyayari sa Pilipinas. Puro politika. At ang kalahati ng populasyon talagang nagugutom. Mantakin mo. 2025, kalahati pa rin ng mga Pilipino. Kanina Nagugutom. trilyong budget nagugutom. Alam mo kung talagang nasa tamang pag-iisip ang presidente sa dami ng ayuda, kung yan ay nakakain ng lahat, wala nang magugutom eh. Yeah. Kasi bilyon-bilyon naman ang ginagamit sa ayuda. Pero talagang dahil kinukurakot, hindi nakakarating. No? Yung ating mga magsasaka, ang dami naman nating budget na ginugugol sa kanila para sa mechanization, sa fertilizer, sa hybrid. Pero yun nga, hindi nakakarating. Yeah. Kasi napupunta sa mga bulsa ng Mga politiko, kawatan. mga kawatan. Tapos yan, yung flood control. Mantakin mo, ang Pilipinas, ang dami-daming tubig. Pag tag-init, walang pandilig ang mga magbubukit. Yeah. Di ba, kalukuhan yun? Na umaapaw tayo, nagiging lawa tayo tuwing tag-ulan, tapos pag tag-init, tuyong-tuyo naman ang ating mga taniman. Ano ba naman yung magkaroon tayo, maghukay tayo, magkaroon tayo ng mga reserves. Para pagdating ng tag-init, meron tayong nagagamit na reserves. And yet, 6 trillion na ang budget natin, huwag niyo sabihin hindi natin kaya yan. Kaya natin. Correct. Yung patubig, yung ano ba naman yan? Alam mo, kung talagang nagtinu sila at yung flood control projects kino-coordinate nila sa irrigation, di yung mga tubig baha, gagamitin na natin para sa irigasyon. Diba? Napakadali namang solusyon yan. At sinasabi ko yan, dahil dito nga sa Netherlands at parte rin ng Germany, talagang problema na yung pagbabaha kasi ang Netherlands under sea level. Pero nakita nyo naman sa paggagamit ng teknolohiya, nakontrol nila na hindi sila lumulubog tuwing lumulubog, especially under sea level. No? Patunay na kapag yung mga flood control projects nyo ay google nyo talaga sa flood control projects, hindi dapat bumaha. At ang patunay na talagang kurakot ka at wala kang silbi sa bayan ay dahil nga nagiging lawa ang buong Metro Manila at ang halos buong Luzon ng Luzon at ang karamihan ng parte ng Mindanao dahil nga hindi naman nagkakaroon ng katuparan yung mga flood control projects. So ang nagagalak ako na parami ng paraming mga Pilipino nakakarating sa Europe at nakikita nila yung pagkakaiba. Nakikita nila yung pagkakaiba at saka nakikita nila kung ano talaga ang dapat papel ng gobyerno. At hindi sila pumapayag. Hindi nagagampan ang gobyerno lang. Yung kailan lang nagkaroon ng transport strike sa Netherlands, paralyzed lahat. Kasi siyempre lahat. Yeah. Pero siyempre naintindihan naman natin yung mga nag-i-strike na importante naman dinggin din yung kanilang mga kalagayan sa buhay. No? Kabahagi po yun ng demokrasya, lalong-lalo na yung karapatan na mag-strike ka. So meron na mga dahilan talaga para mag-strike. Sana ganoon din ang Pilipinas. Sana ganun din ang Ng Pilipinas. Pilipinas. Kawawa naman ang ating mga palangga sa Pilipinas. Well, folks, araw-araw tayo nakikipaglaban. Sa lahat ng mga pagdidipit, pagnanakaw, you know that already. But anyway, Maya-maya po, magkakaroon na ng walang salitaan. iwanan. Walang iwanan. Mamaya mag-o-taking tayo. Mag-o-taking po ang mga hakbang na maisog at importante pong maging isog sa panahon na talagang kalahati ng populasyon ng Pilipinas ay nagugutom. No? Pwede na ba natin simulan, sir, para tuloy-tuloy? Okay, simulan na po natin ang ating oath-taking. Para, habang naka-live Tapos tayo. na ba? Di pa, susunod pa lang Kumain tayo. ng ating mga kababayan? Anong oras tayo dito, Nay? Anong oras na po? Pwede pa rin. Silang na yun kasi late sila dumating. So, Hindi, okay lang, we're good na. Pero yung stage ba magagamit natin? Magagamit ba natin ang stage? O simulan na natin ang programa. Simula ba? May pa-stage. Gusto ko pa naman ng stage. Dapat merong music. Magbabangag-bangag na Oh, naman. ano sasabihin ng mga puti? Welcome, ladies and gentlemen, to all the non-Filipinos in the room. Welcome. We will tell you about the problems of the Philippines when the president is a bangag. Bangag. And let me invite you, Germans, to join and do the ano yun? PNB. Yeah. Bangat, Iwi, Iwi. and Butod. BNB. 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 Kami ang mga Yeah. BNB team. BNB team. Ang Tay Bangag team.
Ha? Ayan. Sana tuloy-tuloy na natin, ano. So, ito po ang worth ng $39, 39 euros. So, unlimited drinks, unlimited food. Food. O, di ba? And meron pang Meron pa? VNB. Inggit! Bella! Nakalusot kami sa border. Ay, nako. Mm. So anyway, mga palangga, we're having fun here. Ayan, habang nagde-dessert ang aking spokes, you know, ang aking palangga na nagre-ready na papuntang Norway. Oo nga. Ayan, talagang walang tigil ang aming lipad-lipad na parang chikading. Alright. Yan. Mag-coke muna tayo. Coke. Cheers. Ayan, mag-coke tayo. Kaya nyo ba itong iniinom ko? Ba't nakatabi sa akin? Coke lang naman ang iniinom ko eh. Sige na nga. Sige na nga. Coke lang iniinom niya. Kami, umiinom ng Coke. Coke, Hindi yung favorite sumising. ko nga. Coke. Oo. Oo. Hindi sumisinghot. Umiinom lamang. Yeah. Inom Ah, di tayo. ba? Ang saya-saya. Ang saya-saya ng mga eksena na folks, thank you for coming into my life. O, di Yes. ba? Thank you. Thank you. It is I who am very thankful at nagkaroon ng Maharlika. Mantakin nyo. Kung wala ka Maharlika, siguro wala nang may tapang na loob na magsalita ng katotohanan. Sa panahon na talagang sinusupi ng katotohanan na ang mga bangag-bangag hindi dapat nasa gobyerno. Correct. Kaya walang iwanan. Walang iwanan hanggang nariyan ang mga bangag. Talaga Kasi naman. kapag nagpatuloy ang mga bangag sa kapangyarihan, pupulutin po talaga ang buong bansang Pilipinas sa Sa kang kangkungan. Ayan, kaya huwag kayong pumayag. Napulutin tayo sa kangkungan. So, ayan. So, ano yung mga pinagkukuhan nyo? Ako, So, ano yung gusto ko pinagkukuhan lang nyo? saging na sinasausaw, hindi sa chocolate, Ah. sa white chocolate. Okay. So, ito, masarap. Prutas, yan. Kuha ka na. Hindi, kinain ko na nga eh. So, anyway, nakakatuwa, no? Yung ating mga palangga na talagang bumubuo sila ng mga kilusan para sa bayan, hakbang ng maisob. Dapat nandun si Attorney Vic Rodriguez, kaso lang, nasa Switzerland siya, nagliliwaliw, kaya kami ang nag-take over ni Spoke Sari Roque. Kaya doon sa mga sa gustong humabol kay Spoke Roque, ano ang ating sasabihin? Amen. Bella. Ella. Amen. Yes. Ayan. So, ayun na nga mga palangga. So, nga tayo ay Nakakuha ka ng libro. nakakuha ka ng libro ni Vic, ni Attorney Vic. 6 na lang yan. Buti dinala ko. So anyway, ano sir, mag-ano na tayo? Yan na, magsisimula na. Mag-taking na tayo? Yan na. Ready na. Oh my God, may stage kami. Palangga, may stage tayo. $39 yung stage. 39 euros. Sino bang may birthday ng June? Mag-intro muna tayo. Sino may birthday ng June? Sabi ko namin, nag-preserve kami may birthday ng June. Birthday ko. Yan, pwede rin. Advance birthday. Pwede kami kumanta. Pwede naman, para happy tayo. Pwede naman yun. Lahat, pwede. Wala bang libre Ayaw. cake? Lahat nga dito, ito, loke na nga. Entertain kaya natin lahat ng guests. Mm. Kahit hindi sila kahahagi ng maiso. Talaga, inantay niyo. Buti na lang may natirang 6. Hindi, babalik kami dito dahil sa inyo. Dahil sa pagpapasok. Talaga mo nagamit ang stage? Bakit ka talaga? Hindi, dito na lang sa baba. Hindi. Mataas Yung talaga. mahalak, nag-stays kayo o hindi? Hindi, okay, dito na tayo. Okay. Nahiya ka ba? Ayan. So, Tulog muna kayo sa mag-uunting na tayo. Mag-intro muna tayo. Thanks po. Oh, sige na. Okay na ka na. Ay. Ayan, mag-umpisa na tayo mag-oath taking.
Dito lang yan, sa front corner. So magandang gabi po sa ating lahat. Kamais of Germany, welcome! Yay! So here we are again. So palakpakan natin yung ating mga sarili, yung mga dumating, please stop over para magkalapit-lapit tayo. Sandali. Palipatin mo yung may awalo doon. Akin na. Okay. Yung water dyan, pwede na pumunta dito sa harapan para makalapit-lapit tayo at makita nyo ang beauty ng ating Madam Harga at si Atty. Hannah Rocky is in the house. So, come over po para makita natin. And then mag-start tayo ng short program na. Okay, nandiyan na ba tayo lahat? So, I'm connecting the web. Are you ready for a short introduction? We're gonna need a prayer. Short prayer. Short prayer tayo. Sir, kasi busy ang kasi na. Si Mr. President. Okay, si ano? Sino mag-lead na prayer? So sorry, is that? Ayun na, prayer. Lead ng prayer. Baka lumagpas tayo ng langit. Okay. Hello, good evening po. Pwede ba tayo tumayo? Bahala na anong sasabihin na, Tagalog, Bisaya. Oh, Bisaya daw. Oh, sige na. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ginoo at Panginoong Hesus Kristo, nandito po kami ngayon dito sa Germany, Frankfurt, Germany, sa Gourmet. At saka nagpasalamat kami sa apang naming bisita na pumunta galing pa sila sa Netherlands, Den Haag. So sana po, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob na ito ngayon ay umpisa sa panibagong kabanata sa ating pakikipaglaban, sa ating magiging presidente sa susunod na 2028. Ito namin ngayon, dinadalangin po namin ang mga naririto at saka mga bisita natin na bigyan tayo ng biyaya, bigyan tayo ng malakas na katawan. Kasi kung tayo po ay mahina, kailangan natin lalabanin ang banga. Panginoong Hesus Kristo, tulungan mo po kami sa aming mga ginagawa. Ito lahat ay galing sa iyo at sa amin at sa sanlibutan. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Golden Aben, Germany. In behalf of other Filipinos who would have wanted to join us here today, a warm welcome to Attorney Ari Rocky, Madam Claire, the famous blogger Maharlika, and the company. We are all glad to see you and thank you so much for coming over. It means so much for us. Your presence here is an assurance that the MAISIC members here in Germany are assured of support. You inspire us to be unified with our kababayan in the Philippines in the struggle for the good of our country. Welcome, Attorney Harry, Madam Claire, and company. Thank you again. Ayan, magandang siguro para yung madama yung nasa dulo, dahan-dahan lang. Thank you so much po sa inyong pinilita sa amin. Dahil po tayo, nakapanood tayo ng buong mundo. At nakikita ko kanina konti na, baka marami tayo. Gusto ko lang po magbigay sa inyo ng mensahe ng pasasalamat dahil kayo ay kasama namin sa pakikipaglaban. Katulad ninyo, ako
ay nabudol din, katulad ni Sari, ay nabudol din at umasa na pabango ang Pilipinas. Pero sa maikling panahon, ilang buwan lamang nakita natin na hindi pala babangon ang Pilipinas sa kamay ng mga bangag na Marcos. Kaya po ako nagpapasalamat sa inyo dahil kayo ay gising ang inyong diwa, gising ang inyong puso na nararamdaman ninyo na pag-ibig sa bayan. Sabi ko nga kay Sir Christian kanina, sa kabila ng komportable na buhay, nagdadrive ng mga magagarang kotse, maayos na buhay, nakakapag-travel, hindi na-experience sa ating mga kababayan sa Pilipinas, kayo ay nag-spend ng time and money para mag-gather ng ganitong klaseng pagtitipon ngayong araw. At dahil nga sa inyo, hindi lang dito sa Frankfurt, Germany, sa the Netherlands, sa buong Europa, sa Asia, sa Amerika, kaya lalong lumalakas yung laban natin. Hindi lang para protektahan ang ating mahal na bayan, kundi protektahan ang ating mahal na Presidente Rodrigo Duterte na pinakidnap ng Marcos administration. Dahil ako sa inyo, lumalakas ang loob ng mga OFW, ng mga migrants from all over the world na manindigan para magkaroon ng totoong pagbabago, totoong pagbabago sa Pilipinas. Kaya naman huwag kayo tumigil sa mga ganitong gatherings, sa social media, kasi kailangan namin kayo. Dahil ang gobyerno po at ang mga kalaban ay meron silang pera para mag-hire ng mga trolls, para mag-create ng narrative sa social media. Pero dahil sa inyo ng mga totoong tao, ngayon, yung nararamdaman namin ang warm welcome here dito sa Frankfurt, talagang buong pasasalamat namin sa inyo. Kaya naman, kahit kami Sari at sa Europa, nakakapagod din. Pero pag nakikita namin ang inyong pagpupursige, nakasamahan kami sa laban, hindi po kami napapagod. Kaya naman tuloy-tuloy ang aming pag-iikot dito sa Europa. Thank you very much. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang langit. Magandang gabi po sa inyo. At ako po'y talagang nagulat na ako'y pumasok dito sa kwarto kung saan ginaganap ang ating pagkukulong. Kasi para doon sa mga nanonood po sa ating worldwide, halos lahat ng mga maisong nagtitipon dito ay kababaihan. Mabibilang po sa isang kamay sa iyong daliri ang kalalakihan, kasama na po kaming dalawa ni ako ang si Makabayan at saka si Jose Presel, si Christian at saka si Marvin. Liniman ang kaming kalalakihan. Ito po ay nagpapatunay na sa Pilipinas, ang tunay na makapangyarihan ay mga kababaihan. At siyempre, dahil ang mga karaniwang mga Pilipino sa Europa ay kababaihan din, patunay po yan na sasakupin ng mga Pilipina ang buong daigdig dahil sa kanilang mga alimundo at kagandahan. At darating ang panahon, ang buong mundo ay tatawagin the world of the Philippines. Yes. Well, lalo na alam ko na ang punta namin dito ay para sa oath-taking ng mga bagong miyembro ng Hakbang na Maiso, nagalak po ako. Kasi nung ako'y nasa Pilipinas pa, Enero ng 2024, yun po ang pag-launch ng Hakbang na Maiso sa siyudad ng Davao. Ang nag-udyok po ng ganyang pagbuo ng Maiso, yung tangka na gamitin ang pondo ng taong bayan, yung akap, yung tumban, at ano-ano pa, para bilhin ang landa ng ating mga mamamayan, para maaminlahan ang konstitusyon, magawang prime minister ang hindi mananalo na bilang presidente, tatawagin na lang natin si Tambaluslos at salawlain ang ating demokrasya. Noong mga panahon po ngayon, nanindigan ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi dapat payagan at salawlain ang saligang batas, kinakailangan manindigan at yan po ang dahilan bakit sinila ang hakbang ng mga maisog dahil sa mga panahon ngayon sa ating bansang inang bayan Pilipinas, kinakailangan lahat maging matapa. Lahat dapat maging maisog. At hindi po ako nagtataka. Dito sa Germany, ang mga maisog, ang mga matatapang, kababaihan. Na talagang
bunga sa tradisyon ni Gabriela sila ang tatayo bilang mga anti-banga. Okay. Yeah. Anti-bang. Well, talagang kinakailangan po na maging maisog ngayon. Alam niyo po, nakakalungkot. Dahil akala natin, matapos natin mapatalsik ang isang Marcos, tuloy-tuloy na sana ang pag-asenso ng ating bayan. Nung panahon po ni Tatay Digo, tayo po ay pinupuri bilang isa sa pinaka-mabilis lumagong ekonomiya. Tayo po ay pinuri dahil ang ating LEA naging isa sa pinaka-mabuting airport sa buong mundo. Tayo po ay pinuri dahil isa tayo sa pinaka-madaming mga dumarating na turista. Yung porsyento na pagtaas ng mga bumibisita na turista, isa po tayo sa pinakamataas. At siyempre, nung panahon ng Tatay Digong, mapayapa ang mga komunidad, natatakot ang mga drug pushers, natatakot ang mga kriminal na gumawa ng krimen. Kaya nga po, pag tayo ay nagsasabi na mahal natin ang Tatay Digong, hindi po yan dahil siya ay Tatay Digong lamang. Yan po ay dahil siya ay nagpakita ng gobyerno o pwede talaga maging instrumento sa paninilbihan sa taong bayan at hindi dapat gawing negosyo lamang. So, for those who are non-Filipinos, yes, we are here. We want to show our love to President Rodrigo Roa Duterte, who is now facing charges of crimes against humanity at The Hague at ICC. But we are here to tell you, a person who is very much loved by the Philippines because of his accomplishments could not possibly be the monster that he is portrayed to be by the unified Marcos forces, the Yellow forces, and the CTP terrorists and para maintindihan ng mga aliman sa ating kasama ngayon. So ngayon po, sa dami ng ating mga pagsubok na hinaharap, ang pinakamalaking pagsubok, siyempre, yung kagutuman. Paano kasi tayo magkakaroon ng demokrasya kung gutom naman ang ating mga kababayan? Paano naman tayo ngayon magkakaroon ng isang masiglang bansa kung walang tirahan ang ating mga kababayan? Kung walang sapat at silya para sa mga paaralan ng mga estudyante, kung namamatay sa kahirapan ang ating mga kababayan. Pero kayo po dito sa Germany, sa Europa, kayo po talaga ang susi sa pagbabago at ulit-ulit pong sasabihin ito. Dahil maibalik ang pamumuno na Tata Duterte. Tama ba ko yun o hindi? Bring him home. Bring him home. At yan po magiging sigaw. At importante po ba yung mga Pilipino sa Europa? Dahil ngayon po, ang ating sigaw, hindi na po nakadirekta sa ICC. Ang presidente po nakakulong sa teritoryo ng Netherlands, Europa. Sa isang kulungan na pag-aari ng Netherlands, Europa. Siya po ay pinasok sa Netherlands sa pamamagitan ng flight plan na inaprubahan ng gobyerno ng Netherlands, Europa. Siya po ay sinundo ng kapulisan na taga-Netherlands, Europa. Isinakay sa ambulansya na pag-aari ng gobyerno ng Netherlands. At ngayon na po, nakakulong sa kulungan na taga-Netherlands. Kaya po ang sigaw natin ngayon, bring him home. Pero ang ating mensahe nakatulog na ngayon sa gobyerno ng Netherlands at ng buong Europa. Ang tanong natin, kayong mga Netherlands, mga Dutch, kayong mga Europeans, pinagmamalaki kayo na kayo kampiyon ng karapatang pantao. Bakit itong taong ito malinaw na malinaw, kinidnap, dinala sa dahil para nitisin, bakit walang nagreklamo? Hindi ba ang sabi ninyo, lahat ng bansa may obligasyon na itaguyod ng karapatang pantao? Bakit kayo ngayon nagbubulag-bulagan sa katunayan ng isang biktima ng kidnapping ay ngayon nasasakdal sa ICC? Pero kinakailangan kayo pong magsalita dahil kayo po ngayon ay mga mamamayan ng Europa. Iisang estado na po ngayon ng Europa. Iba't iba nga lang mga local governments na nakabase pa rin sa mga iba't ibang teritoryo ng Europa. Pero kinakailangan iparinig din po ngayon ang mga boses ninyo na dapat itaguyod ang karapatang pantao, hindi lang po ni Tatay Digong, kundi ng lahat ng Pilipino
at dapat respetuhin ang soberenya ng Pilipinas. Dahil ang mga hukuman naman po ng Pilipinas ay bukas at kayang-kayang litisin ang kahit anong krimen na di umano ay naganap sa bansang Pilipinas. Tama ba ho, mali? Kaya po, sa mga darating na panahon, importante po na talagang tayo organisado sa ilalim ng hakbang ng maisog. Dahil importante po ngayon ang boses ng mga Pilipinong narito sa Europa. Kinakailangan, unsukan niyo po ang inyong gobyerno. Igala ang karapatang pantao at kaibigang respetuhin ang soberenya ng Republika ng Pilipinas. Kaya ba ho yan? Yan lang po, kahit ano yun naman ako pag binigyan ng mic, baka hindi ko na-activate sa iba. Okay? Yan po ang trabaho ng dating spokesperson. Once a spokesperson, talagang madalitan. Okay? Salamat po ng marami at maraming salamat po. Busog na busog po ako ngayon. At maligaya na naman po si Asylum Seeker, Harry Roque. Thank you very much, folks. Harry Roque. Ayan. So, naging fan-post na naman ang alindog ko dito ngayon. Sino po ang susunod na tagapagsalita natin? May time pa ba tayo? Okay, ma'am. Welcome sa ating show. Una po. Ano ang masasabi ni Ate Erwinto ngayon? Dahil kayo ay nagbuklod-buklod. Tayo ay nagsasama sa isang hakbang ng mga maiisos para sa pagod. Okay. Okay. I-short ko na lang yung Okay lang. sa ko kay Attorney Haro. Ang importante is for you. But then, medyo sa kayo kay ng aming kamaiso. Gusto ko na lang magpasalamat na dumanuman kayo dito, which is kami mga na maisog Germany, Frankfurt, Germany, nakafollow lang sa iyo. At nanonood lang araw-araw sa mga balita mo, sa paglaban mo talaga sa atin sa Pilipinas. Wala akong kakilala na isang maharlika na hindi lang alito ang itinataya niya, which is talagang sinabi niya paulit-ulit, buhay niya naglalakbay, may sinisigaw sa buong mundo. So, sino ang may ganyan? So, talagang napaka-inspiration ito sa ating lahat. Tayo mga oh my God, nababaihan, panahon na nailabas ang tunay natin na maisip sa puso at diwa. Ito ang ating inspirational woman. Kung makikita ninyo ang Voltira, ang Padre Dragon, tinawag na ng mundo, pinakalaban ang buong Marcoses, wala siyang pakialam. Ang mahalaga ang ating bansang Pilipinas ay itatuyod at maging maayos ang ating mga pamilya sa Pilipinas. So siya talaga ang nakumpisa na ang social media. So nandito tayo, sumuporta sa kanya at may bayan. Maraming salamat po. So we have Duterte, bring him home. Bring him home! Bring him home! Ibibigay ko ang mikropono sa aming kamaiso. Si Ma'am BC. BC, kamusta? Thank you for inviting us na nanonood po ating mga kababayan. Ang mensahe ninyo para sa kanila. Okay. Ito ang masasabi ko. Bago magtapos ito, kailangan pakantahin natin si Spokes Harry at saka si Bagong Dragon na team song nila. Bangat-bangat? Butod-butod? Ano pang isa? Iwi-iwi. Okay. So ito ang masasabi ko. Umpisahan ko lang kasi marami tayong time. Alam niyo, gusto ko lang sabihin kung bakit kami kumakanta ni Spokes ng bangag-bangag, iwi-iwi, butod-butod. Hindi ito pambubuli. Ito ay pag-remind sa taong bayan na meron tayong presidente bawag na namumuno sa atin.
Kung hindi po siya presidente, hindi sana kami kakanta ng spokes. Kaso siya po ay hawak ng pondo ng bayan, ninanakaw nila. Kaya deserve nila ang kantang bangag-bangag, iwi-iwi, at ang asawa niyang butod na promotor ng lahat ng pagdanakaw, kidnapping, lahat, smuggling, lahat po ng kasamaan na nangyayari sa Pilipinas, sila po ang dahilan. Kaya naman, my partner, Spoke Harry Roque, are you ready? So, interview ako kasi nasa public kami, baka mapalayas ka dito. Okay. So, are you ready? Pwede tayo sa... Aakyat ka. Wait, Ang mga maisog ng Germany tayo. akit sa stage Saan para ka? B and B. Alright, nakita tayo. Capture the Pero kayo, tayo Capture the moment. Ito po, BNB. Nakita tayo. Ito po ay kabahagi talaga ng malayong pananalita. Yung ibang mga tao nagpoprotesta sa pamamagitan ng pagsisigaw, pagmumura. Dali. Pero kami po, iba pong protesta namin, ginagamit po namin ang satire, ang pagpapatawa. Dahil sa nangyayari namin, mas epektibo ang pagpapatawa bilang protest. Okay? So yan po ang dahilan kung bakit ang uso ang BNB sa Europa. You're ready. Halika na. Kasi dami ka. Wala siya. Wala siya. Ready? Ready? Okay lang. Sayang iba. Sayang iba. Okay? Ready? Okay? Pero dito, Tatlo beses. 1, 2, 3, action. Diretso na. Tatlo. 2, 3. Duterte. 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 Ayan ang mga tinutod ng Dewey. Tinalagan sa Frankfurt, Germany. Hanapin tayo doon? Wala pigil, wala Latinx, merong kalayaan ng ating mga kababayan. So pinapanood kami ng mga katiman. Hello, how are you guys? Let's fight for our country against the use our President Ferdinand Bongbong Marcos. Nandito tayo. Sir, Ay, nakakaisot. Dapat po yung council, yung leaders po ng so dito po tayo sa last of space. Yung members po, dito po kayo sa harapan. Tawakan niyo po yung nagsisimbahan. Beautiful. When? Punta tayo. Ito na lang. Revenue shares. Yung mga members po, nalapit para
Ay, naman sila sa snacks para makita. Kasi bago kumain tayo lahat. Magandang November! Everyone! We have to be proud! Everyone. Tandaan niyo, tayo po first, maisog na maparehistro sa database ng maisog. Pero po, Ate okay, sa mga Bisaya, ay, Ate Helen, kung tingin na light exception, dati Ate Helen, sige po, picture, picture. Ako kayo maniya sa salidog niyo. heto na po lahat. Lahat po akyat na lahat ng mga members na mag-take ng call. Ayun. Dito sa likod. Ayan. Okay po. Alam niyo po, sa dami ng mga nagtitipo, mga pakisog na kapabayan dito, para naubusin at ang maganda sa iyo. Para lahat ng magandang hari po na kayo. Kayo po, bilang miyembro ng hakbang ng mag-iso. Yes. Meron pa tayong isang puti na miyembro ng mag-iso. Wow. Wow. Join us, ma'am. Join us, everyone. Yes, yes. Come on, ayan po. Tapos naman tayo. Ang ilo po, the-administer na po. Ako po, ay now okay? Okay. So, ako po ang mag-iindak sa inyo bilang miyembro ng Code of Law. Bago ko po masahin ang isang pa bilang mga bagong miyembro ng mga ito, meron po muna akong mga sa inyo. Kayo pa ho ay tunay na nagmamahal sa nagbayan ng Republika ng Pilipinas. Oo, hindi. Kayo pa ho ay nag-aalay ng buhay at kaluluwa para pinagbayan sa ating Panginoon Diyos. Kayo pa ho ay nangako na kayo ay iaalay ang bayan sa demokrasya at pagpilay ng bansang Pilipinas. Ganun, sabay-sabay ang salungan pa bilang miyembro ng Hakbang ng International Germany. May pahabol pa po yung dalawa na kumuha ng dessert. Ano bang dessert ang kinuha nila? Ha? Ayan, Gucci na kinapos at kayo po ay nakahabol sa Norly. Okay? 3-6. Okay? Taas po ang inyong sanang kamay. Okay, meron pa po sa kumahabol. Ito po ang hakbang ng Facebook. Hindi po ito Bilibining Pilipinas. Okay, magpapaganda ng mga miyembro. Okay? Ako, ang inyong pangalan. Solemnly and voluntarily pledge my unwavering support to Hakbang ng Maisog Germany. I dedicate myself wholeheartedly to upholding the principles, values, and vision of Hakbang ng Maisog, transparency, accountability, peace, and security. I shall honor its mission with integrity, respect, and diligence. Contributing to its growth and success with sincerity of purpose. I vow to abide by the rules and regulations set forth by Hakbang ng Maisog Germany. Adhering to them with steadfast commitment and deep sense of responsibility. I shall act in the spirit of cooperation and mutual support. Fostering an environment of trust and camaraderie within our community. As a proud member of Hakbang ng Maisog Germany,
I commit to promoting the ideals of courage, solidarity, and service, I commit to promoting the ideals of service, striving always to leave a positive impact on our organization, striving always to leave a positive impact on our organization, our society, and generations to path to the better future of my country, Philippines. our society, and generations to come for the better future of our country. This I pledge with resolute heart and unwavering determination. This I pledge with heart and unwavering determination. The honor and advancement of Habang Maisip journey. For the honor and advancements of our journey. So help me God, I will remain steadfast in this oath. So help me God, I will remain steadfast in this oath. Congratulations. Salamat po. Thank you. Parang paligid ng mga sada. Ay. Tawagan niyo lang ako. Andiyan lang ako sa dahig. Oo. Oo. Sabihin niyo lang kay Kuya Christian. I'll be there. I'll be there. Get us. Thank you. I'll be there. Just call out my name and I'll be there. Sige po. Saan kayo napunta sila? Aming ride back? Pinapabik? Okay. An honor, really. Okay ha, Christian ha? Okay na okay po. Ito ba ang aking upuan? O ito? Sino pang wala? Dalawa na lang. Dalawa na lang. Ito ang sa inyo. Dalawa na sa inyo. Ano din, sure? Yeah. Mais. Oo. Tunay na mais. 555. Tapang. Tapang. Bisaya. Tapang. Picture kami, ano? Pwede mo picture sa Picture kami yung box match. Buti hindi ko natag. Pwede, bago na muna tayo. Ano? Mayroon pa. Mayroon pa dalawa. Imay. Kala niyo. Yeah, may picture na tayo. Kabayan eh. Bigyan na kayo. Salamat.
Nasama pa ako dyan, ang dalawa lang ko. Ano tayo, parang kami mga tao na tayo nagsasabi. Hindi ko alam itong cellphone ko. Hindi, dito. Yan. Ano pa ka na? Ayan. Yes. Happy birthday. Malakay dito sa happy. Ito na. Okay, 1, 2, 3. One more. Isip ka kung saan ano. Sali kayo. Sali po kayo, ma'am. Ha? Wala, ikaw nagkuha eh. Tingnan mo, ako kaya-kaya ko siya. Hello. Thank you very much. Okay, dalawa lang. Sa positive na. Alin ako eh. Okay lang po yun, small but very good. Thank you very much. Small but very good. Lagot si Banco sa'yo. Kami na picture tayo. Thank you so much. Thank you very much. Yeah. Ay, sila, asan yung camera niyo? Thank you. Si Noy. Yeah, si Noy fans. Dalawa. Parang dalawa ka-juice na. Yes, kaya naman, smoke. Mas mag-switch tayo. Sama kayo. Mag-prepare. Thank Ha? Sabi niya. Eh, si Kundi Palangga yun. O natapos ang... Ay, baba mga palangga para pagkakita. Grabe nakakatuwa palangga yung mga impromptu event namin dito. Nakakatuwa talaga. Oh, ayan. Hindi ka muna, wala ka pala. Oh, cheers! Cheers tayo lahat! So, hindi kita... Makan mo lang props na, hindi mo ng suspense. Ay, palangga kay. Cheers! Para sa bayan! Wala ko kaming picture. Wala ko kaming sa buhay. Next time, ikaw na from In behalf of Batisog, Attorney Vic Rodriguez, ayan, nag-autograph po tayo na. Dito lang naman ako sa Dahig. Basta imbitahan niyo kami ha, malaking event ng bongga-bongga. Sure. How would you spell it? G-L-A-S-S-Y. Makikita kayo sa G-L-A-S-S-E-Y. Yes. Yan. Sa YouTube. Ito mo na, yes, please. Lacy. Renee. Next time sila, next time sila. Ito isa din mismo. Attorney Vic, para sa'yo. Yeah. Thank you palangga. Yeah. Ano pangalan palangga? Lagay ko. B-W-E-N. Ay, yun ka ng date. Anong date na yun? Yun na. Grabe kasi. Ano? Ba't kami nagtatawanan? Anong date ngayon? Ano pa ngayon? Wednesday na. Wednesday. Bakit niyo ako pinagtatawanan? Ibo Ikaw. niyo yan. Meron ako may ibang pinagtatawanan. Hindi ikaw. Dear ano,
Hechos lang. Dear Buen. Kanino po? Ay. Ayan, Atty. Vic. Anong pangalan? Ayan. Alam po. Sabi ko po. Thank you. Okay naman. Kamusta na yung mga Okay lang. resident ka ba? Very much. Yeah. Sino ba Kaya gusto po mag- nakarating. No? Apat kami. Ano Kailan pa? Ano pa? kailan tayo magmamalakihan? Lani, Ma'am, sa'yo po. L-A-N-N-Y. Lani Misalicia. Isang tangkong naman siya. Sana ano, ha? Sa inyo buke. Lani. Sa inyo po. Kelly. Kelly, gusto mo bumalik? Like Kelly Sino po ito Clarkson. kasama ninyo? Kelly. You look like Al Pacino. You look like the actor. I know, right? I look like Al Al Pacino. Pacino. Si Al Pacino po nandito. Hi, Mr. Al Pacino. Can you say hi to our viewers? Hi. Yes. Yes. Yeah. Pacino. Oo. O, Wow. diba? Meron akong pamaypay na binigay. Bye-bye. Dalagang Pilipina. Yes. Ay, isa pa daw. Alright, sign na sa akin yan, ma'am. Sign na natin ang book ni Atty. Vic. Okay lang po. Ayan, okay na. So anyway, sign na po. Sign mo na lang. Pero Yeah. okay. Yeah, sure. Alright, Atty. Wala ko ng Vic. CCR. Nakakarating sa Germany yung mga books. Para Lalagyan ko na lang ng ano. Okay. your name na Na lang. palangga na lang. Palangga. Lagyan mo lang. Okay. Nasaan na si MJ ngayon? Talaga? Thank you very much. Eh, Very much. Ayan. akala ko babalik kami sa bahay niya. Wala pala siya. Matutulog kayo ngayon sa aming kwarto. Okay. Alright, sorry Dan, kasi i-off na namin yan. Meron kaming Intended that we pagchichismisan. sleep here. Di ba meron tayong We'll just leave. pagchichismisan? Meron pa. May pagchichismisan Hindi naman tayo. tayo nauubusan ng pagchichismisan, di ba? Madapakadami natin pagchichismisan. Correct. Pero sana po kayo ay na-touch din doon sa nakita natin panunumpa ng mga Yeah. Pilipino na sa totoo lang, wala na dapat pakialam sa ating inang bayan at sila may mga komportableng buhay na dito sa Germany. No? May sariling bahay, may sariling BMW at Mercedes-Benz. Mga nakapag-aral ng mga anak na wala ng problema pag nagkasakit. No? Pero sila po, ang nais din nila, kung ano yung natitikman dito sa Europa, sana matikman din ng mga kababayan na rin sa Philippines. Ang susi, kailangan sa tamang pag-iisip ang leader. Sa ganon, magkaroon ng solusyon ang problema ng kagutuman, ang kawalan ng trabaho, at ang mababang sweldo. Ha? Totoo yan, spoke Shari Roque. Kaya naman ako'y natutuwa, no? Sa kabila ng busy-busyhan na buhay ng ating mga kababayan, tandaan ninyo, euro po ang per hour nila. Napakataas. Napakataas, di ba? Nag-spend sila ng time, nag-spend sila para sa amin. Pinag-drive tayo, yun nga, talagang bonggang-bongga yung mga cars nila, mga high-end. Oo, nakakasabag ang ginawa nila. No? Yeah. At sana nga all, mga BMW at Mercedes-Benz. Sana all naka-Mercedes-Benz. And BMW. So, Yeah, BMW. pero sa Sana kanila, all. ang taxi po nila rito, Mercedes-Benz. No? Di ba? Walang-wala, no? Oo, bawal, baliwala lang sa Baliwala. kanila. Imagine, pwede nang kalimutan itong mga Pilipina rito, ang ating bansang Pilipinas, pero hindi. Ang gusto nila, kung ano natitikman nila, matikman din ang kanilang kapwa Pilipinas. So, ang solusyon, ang Pilipino, maghusga na kayo kung hanggang 2028 ba na ang gobyerno natin ay ganito, na kapag nagkakaroon ng delubyo, ang tanong ng presidente, what do we do? With kamot. Okay? Diba? With kamot, With kamot kamay. Sorry, parang puti. Parang puting. So anyway, seriously speaking, natutuwa ako dahil ang mga kababayan natin, talagang tinanggap tayo, folks, Oo. ng mainit talagang, I think,
lahat tayo ang common goal ay magkaroon talaga ng better Philippines. Oo naman, no? Kasi napakatagal na natin nakikipaglaban. Ano ba yan? Una, nakipaglaban tayo sa Espanyol. Correct. Tapos, nagwagi tayo. Dumating naman mga Amerikano, napakadugo. Nagwagi naman tayo. And then, ayun na naman mga Hapon. Tapos, dumating na naman Ang mga bangag. bangag. Ang mga bangag. Sinipa natin. Ayun, nagpabudol. Bangag na naman. Bangag na naman. Part two. So, kailan ba Let tayo? it be the last time, mga Pilipino. Kailan ba makakatakas sa mga Pilipino sa mga bangag? Nasa mga kamay nyo. Kaya mula tayo, dito, what do we hate? We hate drugs. yes! Parang wala kang conviction. No, hindi ko alam what sasabihin mo eh. Hindi po ako nakainom. Ay, Sige. nakalasing, nakainom This lang. one. We Hate hate drugs. We hate That's bangag-bangag. why we hate Alright. bangag-bangagin. Yan. Kaya naman, maraming salamat muli sa kanilang presidente, si Sir. Ayan. Christian. Ikalinaw, right? Ikalina. Ikalina. Kaya naman, malinaw yan. Para sa ikalinaw ng bayan, Christian Ikalina. Mula sa Frankfurt, Germany. Thank you, sir. Kunin ko ha. You're Hindi welcome ako po. It's an honor. Alam po, hindi ako Really. makayuko eh. ha? Wala po dito sa 55 Frankfurt, na lang. Germany. Doon po nagtatapos ang ating vlog. I'll see you again later. Bye! Bye! Bangag! Bangag! Bye, bangag. Do the B and B! Bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butod, Butod, butod! Bye sa mga beater!